Pinahiga ito sa kama. Dayan. Paulit-ulit niyang sabi. Nahiya naman ako kay Linda kaya pinahintay ko na lang siya sa sala. Pupunasan ko lang muna siya then pwede na tayong umuwi. Tumango naman siya. Pinunasan ko ng towel ang mukha ni Jared. Dayan. May luha ang kanyang mga mata. I'm not Dayan. It's me, Hailey. Minulat nito ang kanyang mata. Dahan-dahan itong tumayo. Lasing ka. Mahiga ka lang. Hailey, tulungan mo ako. Ayoko magpakasal sa'yo. Hindi kita mahal. Si Dayan ang mahal ko. Pagmamakaawa nito, tumulo ang luha ko. Jared, matulog ka na. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, Hailey. Please, nagmamakaawa ko. Pigilin mo ang kasal natin. Ayoko magpakasal sa'yo. Dahan-dahan itong lumuhod sa harapan ko. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Paninindigan ko ang bata. Hindi ako tatakas. Pigilan mo lang ang kasal, Hailey. Umiiyak na sabi nito. Tumigil ka na, Jared. Sa ayaw at sa gusto may magpapakasal ka sa akin. Wika ko pagkatapos pinunasan ang luha sa mata bago lumabas ng kwarto. Sa totoo lang, kaya ko naman pigilan ang pagpapakasal namin. Sadyang ayoko lang dahil mahal ko si Jared. Una pa lang namin pagkikita, may kakaiba na ako nararamdaman sa kanya. Tahimik lang ako habang nasa sasakyan. Hinatid ako ni Linda pauwi ng bahay. Okay ka lang? Huwag kang sumimangot. Bawal yan sa buntis. Dapat happy lang. Pilit akong ngumiti. Alam kong narinig mo ang pag-uusap namin ni Jared. Mali pa yung ginawa ko? Tanong ko. Mali na may nangyari sa inyo. Mali na pinagpipilitan ng daddy mong ipakasal kayo. Sagot naman niya. Hindi mo ako naintindihan eh. Mahal ko si Jared pero hindi niya ako mahal. Mahal mo si Jared? Ano ka ba naman, Hailey? Alam mong may girlfriend yung tao. Ikaw ang sumira sa relasyon nila. Hindi yan totoo. Ilalaban ko si Jared. Sigurado akong kapag pinanganak ang baby namin, matututunan niya din ako mahalin. Desidido kong sabi. Naniniwala ako na darating ang araw na mamahalin niya din ako. Nakaramdam naman ng awa si Linda dahil pumapatak na ang luha sa mata ko. Huwag ka nang umiyak. Oo na. Salamat. Naintindihan mo ako. Parang lifesaver na din si Linda sa buhay ko. Lagi niya akong tinutulungan. Pinagtatanggol at binibigyan ng motivation. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Dumating ang araw ng kasal ko. Ano? Wala pa ba yung groom? Narinig ko ang pag-uusap nila sa labas ng sasakyan. Mahina lang ang pag-uusap nila para siguro hindi ko marinig. Where are you, Jared? Mahinang tanong ko sa sarili. Tumingin ako sa orasan. It's already 4:30 p.m. 30 minutes na itong late. Napayuko ako. Sayang lahat ng effort ng pamilya ko kung hindi ito matutuloy. Ayoko ma-disappoint ulit ang parents ko. Halos araw-araw nilang pinangangaralan ako. Nagagalit sila kay Jared. Ako naman si tanga. Sobrang pagtatanggol ko dito. Hindi ko nga alam kung anong pinakain nito sa akin. Bakit minahal ko ito ng sobra. Kumatok si Linda sa bintana ng bridal car. Andiyan na yung groom. Get ready. Nagulat ako sa sinabi nito. Nakangiti akong lumabas ng sasakyan. Habang naglalakad palapit sa altar, nakatitig ako kay Jared. Seryoso lang ang mukha nito. Wala ko nakikitang reaksyon, pero masaya ako. Masayang masaya kasi ako pa rin ang pinili niya pagkatapos ng araw na ito. Naluha ako. Pangarap ng lahat na may kasal sa taong mahal niya at yun ang ginawa ko. Mahal ko si Jared. Yun ang sabi ng puso't isip ko. Nang makarating sa harap ni Jared, thank you. Pasasalamat ko. No need to thank me. Hindi ito panghabang buhay. Seryoso nitong sabi. Ayoko mabad mood kaya hindi ko pinansin ang sinabi niya. Natapos ang seremonya ni Father. Jared and Hailey Lee, you are now husband and wife. You may now kiss the bride. Unti-unti nitong tinaas ang veil ko. Akala ko'y hahalik ito sa labi ko ngunit sa gilid lang ng pisngi ko.
Nagpalakpakan ng mga tao at naghagis ng petals. Umarap kami sa mga tao at ngumiti. Humigpit ang hawak ni Jared sa kamay ko kaya napatingin ako dito. Malayo ang tingin nito. Sinundan ko kung saan ito nakatingin. Nanlaki ang mata ko nang makitang umiiyak si Dayan. Nakasuot ito ng puting damit. Kahit simple lang ang suot nito, hindi maipagkakaila ang angking kagandahan nito. Humawak ako ng mahigpit sa kamay ni Jared. Alam kong kapag binitawan ko siya, posibleng puntahan niya si Dayan. Nagsimula na magtubig ang mata ko. Ramdam ko ang sakit sa mga mata nila. Tila nagigilty ako sa nangyayari. Sabi nila, kapag nakuha mo na ang pinapangarap mo, ikaw na ang pinakamasayang tao sa mundo. Tama sila, kasi nung nakuha ko yung taong pinapangarap ko at kinasal kami, ako na ang pinakamasayang babae sa mundo ng mga oras na iyon. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana, tila mali ang naging desisyon ko na makuha siya. Nasasaktan ako, Jared. Ano bang problema mo? Naiinis na tanong ko sa asawa ko. Ikaw ang problema ko. Napakalandi mo talaga. Sagot niya na may kasama pang pagduduro. Pinagsasasabi mo. Naguguluhan kasi ako sa sinasabi niya. Hinatak lang ako nito sa isa sa mga classroom dito. Nakita ko ang tingin sa'yo ng teacher na yun. Galit na sabi nito. At ikaw naman, alam mong may asawa ka na nagpapapansin ka din. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Hindi ako sumagot sa kanya. Pumatak na lang ang luha ko sa mata. Nasasaktan ako kasi ganoon na ang tingin niya sa akin. Maglilimang taon na kaming nagsasama ngunit hindi pa rin ako sanay sa masasakit na salita nito. Mom and Dad, are you fighting again? Tanong ng munting anghel sa likuran namin. Of course not, baby. Sagot ni Jared at lumapit sa anak ko. I'm sorry I'm late. May tinapos pa kasi si Daddy sa work. Okay, Dad. Humalik ito sa pisngi ng ama. Mommy, magsisimula na ulit ang program. Let's go na. Hindi ako humarap sa kanila. Ayoko masira ang masayang araw ni Jamie dahil sa pag-aaway namin ni Jared. Yes, baby. Susunod na kami ng daddy mo. Mag-uusap lang kami sandali. Narinig ko ang yapak nito. Hudyat na lumabas na ito. Pinunasan ko ang luha sa mata pagkatapos sumarap kay Jared. Pwede ba? Huwag ngayon, Jared. Importante sa anak mo ang event na ito. Huwag mong sirain dahil lang sa maling akala mo. At tinalikuran ko na siya. Oo nga pala. Yung teacher na sinasabi mo, advisor yun ng anak mo. Nagmamagandang loob lang na suportahan si Jamie na dapat ikaw ang gumagawa. Naiinis na ako dito. Lahat na lang ng kilos o galaw ko mali para sa kanya. Wala na itong magandang nasabi tungkol sa akin sa 5 taong pagsasama namin. Umupo ako sa tabi ni Jamie. Humalik ako sa pisngi nito at ngumiti. Tumabi din si Jared sa anak. May program sa school nila Jamie at siya ang representative ng section niya. Masaya niya itong binalita last month. Inaasahan niyang mapapanood ito ng kanyang ama ngunit na late ito. Hindi naman na bago iyon. Nang mag-announce ng winner, hindi natawag ang pangalan ni Jamie. Pilit lang itong umiti sa akin kahit alam ko nasasaktan ito. 1 buwan niya ring pinaghandaan ang araw na ito. Jamie, kahit hindi ka nanalo, ikaw ang pinakamagaling para kay mommy. Pagpapalakas ko ng loob nito. You are the champion and I'm so proud of you, baby. I love you. Singit ni Jared at kinarga ang anak. Jared is a loving father. Hindi naman ito nagkukulang sa pagmamahal para sa anak. I love you, mommy and daddy. Sabi ni Jamie pagkatapos yumakap sa amin. Nag-take out kami ng McDonald's dahil gustong kumain ni Jamie ng Happy Meal. Magsisiyar lang ako sandali. Pagpapaalam ni Jared. Nandito kami sa sasakyan. Hinihintay ang order namin dahil 10 minutes pa daw. Naiwan ito ang cellphone niya na nakalagay sa handbrake. Umilaw ito at dahil sa labis na kuryosidad ay tiningnan ko ito. Laking gulat ko nang may nag-text dito. I miss you, babe. Magkita ulit tayo later. Diana. Nalamig ang buhong katawan. Akala ko hindi na ito nagkikita ngunit mali ako. Pinilit ko na lang maging maayos ang sarili sa buong biyahe. Kaya pala siya na late sa program ng anak namin dahil may ibang inaasikaso.
Nakakatawa lang isipin na kaya niyang ipagpalit ang sarili niyang anak sa babaeng iyon. Kilala ko ang babae at masasabi ko na wala akong laban sa kanya. Napahinga na lang ako ng malalim. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ni Jacob, ang bunso naming anak. Hindi ko siya isinama dahil malikot na ito. Baka mahirapan lang ako. Kinarga ito ni Jared at pinaliguan ng halik sa muka. Wala ako sa sarili kaya inasikaso ko na lang si Jamie. May kasambahay naman kami ngunit tagaluto at tagalaba lang. Paminsan-minsan, tumutulong sa pag-aalaga ng mga bata. Hindi ako nagpalit ng damit. Naligpit ko muna ang mga laruan na ikinalat ni Jacob sa sala. Pagkatapos kong magligpit, nagpunta ako ng kwarto at naghilamos. Tiningnan ko ang mukha sa salamin. Wala na ang dating Hailey na maganda at maayos. Tila napabayaan ko na ang sarili ko. Para na akong katulong sa bahay nito. Pinunasan ko ang luha na pumapatak sa aking pisngi. Awang-awa ko sa sarili dahil hanggang ngayon namamalimos pa rin ako ng pagmamahal sa sarili kong asawa. Hindi ako nagsisisi na ganito ang itsura ko. Nagsisisi ako kasi minahal ko siya ng sobra na kahit ang sakit-sakit na hindi ko pa rin magawang iwan siya. Pagkatapos kong magbihis, bumaba na ako para ipaghanda sila ng pagkain ngayong hapunan. Yaya, ikaw nang bahala dito ha? Tumango naman ang kasambahay namin. Hihilamusan ko lang mga bata. Katatapos lang namin kumain. Pinaglaruan ni Jacob ang pagkain sa plato kaya ang dungis nito. Hindi ko naman masaway kasi paniguradong pagagalitan na naman ako ni Jared. Ayaw niya kasing pinagagalitan ko ang mga bata. Inasikaso ko sila. Pagkatapos ay pinatulog na din. Nagstay lang ako ng ilang minuto sa kwarto ng mga bata at bumalik na din sa kwarto namin ni Jared. Pagpasok ko, nakita ko ito sa labas ng veranda. May kausap ito at rinig na rinig ko ang boses niya. Yes, ginagawa ko ang lahat para matapos na ito. Konting tiis na lang. Sabi niya, tila pinapakalma ang kausap sa kabilang linya. I miss you too. Bye. Pagpapaalam niya. Nakita ko nito ngunit nilagpasan lang ako tumiga na sa kama. Pwede ba Jared? Sa susunod, hinaan mo ang boses mo. Baka biglang pumasok sila Jamie at marinig ka. Si Jamie ba talaga o ikaw? Ayoko makipag-away. Matutulog na ako. Tama lang naman na marinig mo. Para mahiya ka naman. Baka sa boses nito ang labis na pagkainis. Mabuti na lang soundproof ang kwarto namin kaya hindi ito maririnig sa labas. Sana nga, nahihiya ka. Pwede ba? Huwag tayong mag-away ngayon. Pagod ako. Mahinahong sabi ko. Pagod na pagod na. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. What do you mean? Huwag ka na magkunwari. Alam ko naman na kaya mo ako laging inaaway kasi gusto mo na makipaghiwalay ako sa'yo. Nag-iwas ito ng tingin. Sige na Jared, nanalo ka na. Siguro talagang mali ang naging desisyon ko na pakasalan ka at mahalin ka. Akala ko kasi matututunan mo rin akong mahalin eh. Huwag mo nga akong artehan. Galit na sabi nito. Huminga ako ng malalim at umupo sa kama. Minahal mo ba ako, Jared? Dahan-dahan akong tumingin sa mata niya. Kahit konti lang? Alam ko na ang sagot nito, kahit hindi niya nasabihin. Gusto ko lang marinig mismo sa boss niya para masaktan ako ng sobra at mapagod nang mahalin siya. Minahal mo ba ako kahit bilang ina lang ng mga anak mo? Pwede ba? Tumigil ka na kung hindi ano? Sasaktan mo ako? Hindi ko na mararamdaman yung sakit, Jared. Immune na ako sa araw-araw. Pinunasan ko ang luha ko. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Maliban na mahalin ka? Hanggang kailan mo ba ako sisingilin sa kasalanan ko? Tumigil ka na. Aalis na ako sa bahay na ito. No need. This is your house. Matagal ko na rin napag-isipan ito. Pilit lang akong kumakapit sa tuwing nakikita ko na masaya mga anak natin kasama ka. Huminga ako ng malalim at napakagat sa labi para pigilan ang paghikbi. I'm tired of fighting, Jared. I'm tired of loving you. Huling sabi ko bago ako nito tinalikuran, pagkatapos ay padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan akong umiiyak.
Ito na ang wakas sa mali kong paniniwala. Wala nang bawian ito. Hailey, you need to let go. Jared, for the rest of your life. Kinabukasan, hindi ito umuwi ng bahay. Siguro, nagsa-celebrate sila ni Diane, ang first love niya, na kahit na anong gawin ko'y hindi ko mapapantayan sa puso niya. Nag-impake ako ng mga damit ko, pati na rin damit ng mga bata. Masakit para sa akin ang naging desisyon ko, pero ito lang ang naiisip kong paraan para matapos na ang gulong ito. Ayoko nang maging makasarili, kung pipilitin ko pa rin mahalin ako ni Jared. Sa mansyon kami nila Dad, tutuloy pansamantala. Kinahapunan, umalis kami ng mga bata sa bahay ni Jared. Hindi ko naman ilalayo sa kanya ang mga bata. Pwede naman niya itong dalawin kung kailan niya gusto. Mom, where are we going? Magbabakasyon tayo sa bahay ng lolo niyo. Without Dad? Malungkot na tanong ni Jamie. Pilit akong ngumiti. Naaawa ko sa mga anak ko. Bakit kasi kailangan pa nilang madamay sa desisyon ko? Magre-rest lang si Mommy for a while. Then, we'll go back to your dad. Sagot ko. 1 green tea with 50% honey for my bestie. Sabi ni Linda, pagkatapos ay binabaan tasa sa lamesa. Kumusta? Ang lalim ng iniisip mo ha? Nandito kami sa bahay nila. Pinasyal ko ang mga bata dahil gusto nila makipaglaro sa anak ni Linda. Housewife, ito ngayon. Malaki ang pinagkaiba naming dalawa. Blooming siya, samantalang ako'y parang lantang gulay dahil sa sobrang stress at pagod. Wala, may iniisip lang. Ano nga? Anong iniisip mo? Tanong niya. Alam nito ang nangyayari sa amin ni Jared. Maliban na lang syempre ang pambababae nito. Ayoko sanang ipaalam sa kanila mag-asawa kasi ayoko madamay sila sa problema namin ni Jared. Huminga ako ng malalim. I want a divorce. Gusto ko sanang magpatulong sa asawa mo. Nahihiyang sabi ko. Lawyer ang asawa ni Linda kaya alam ko matutulungan ako nito. Ano ba sinasabi mo? Hindi nga, Hailey. Hindi makapaniwalang tanong niya. Why? Sinaktan ka ba niya? Nang bababae ba ang walang hiyang iyon? No. Sagot ko. It's not about him. It's about me. Ewan ko, nagising na lang ako. Nawala na ako ng gana. Parang hindi ko na siya mahal. Pagsasinungaling ko. Sana maniwala ito. Alam niya kasi kung gaano ko kamahal si Jared. OMG, that's not good. Pero paano mga bata? Yun nga. Gusto ko maayos muna ang lahat. Then sasabihin namin paunti-unti sa mga bata. Napahilamos ako sa muka. Ito na naman ang luha ko. Pilit kong pinipigilan ngunit kusang lumalabas kapag mga anak ko na ang pinag-uusapan. Uy, bakit ka naman umiiyak? Nag-aalalang tanong nito. I don't know, nababaliw na ata ako. Natatuwang sabi ko habang walang tigil sa pagluha. Hindi ko naman ilalayo ang mga bata kay Jared. Gusto ko lang naman na maayos ang relasyon namin. At divorce ang kasagutan? Nababaliw ka na. But okay, sasabihan kita kung kailan pwede makausap ang asawa ko. Pero alam na ba ito ng parents mo? Umiling ako. Hindi pa. Humahanap pa ako ng tamang tiyempo. Salamat, bestie. I really appreciate it. Noon, pangarap namin ni Linda na magkaroon ng masayang pamilya. Yung tipong nakaupo lang kami sa damuhan tapos masaya nag-uusap habang naghahabula ng mga anak namin. At yung mga asawa naman namin nagluluto ng barbecue. Kaya niyang matupad iyon pero ako, hindi na. Hinatid kami ni Linda sa sasakyan. Tulog na rin ang mga bata dahil sa sobrang pagod. Umuwi kami sa mansyon nila Dad. Pagdating namin sa gate, nakita kong pinapasok ng kasambahay ang maleta namin sa sasakyan ni Jared. Binuhat ko ang bunso ko. Nagising naman sa Jamie. Mommy, hindi tayo uuwi ng house? Inaantok niyang tanong. Not yet, baby. Hold mommy's shirt. Sabi ko tumawak naman siya sa gilid ng blouse ko. Nang makapasok sa bahay ni Dad, nakita ko nag-uusap ang dalawa. Daddy! Lumapit si Jamie sa ama. Kinarga naman siya nito. Kanina pa ako dito. Where have you been? Tanong ni Jared ngunit hindi ko siya pinansin. Bakit nilalagay sa sasakyan ni Jared ang maleta namin?
Tanong ko kay Dad. Uuwi na kayo. 3 araw na kayo dito. Hindi maganda sa mag-asawa nag-aaway lalo na't may mga anak na kayo. Maawa naman kayo sa mga apo ko. Hindi ako nakapagsalita. Lumapit sa akin si Jared at inakbayan ako. Honey, uwi na tayo. Sorry Dad, nadamay pa po kayo sa pag-aaway namin mag-asawa. Tila anghel na sabi ni Jared. Best actor talaga sa harap ng pamilya ko. Okay, you are the padre de pamilya, Jared. Talk to your wife and be responsible. Seryosong sabi ni Dad. See you tomorrow. Tell also to Dayan about the schedule for next week. Nanlaki ang mata ko nang marinig ang pangalan ni Dayan. Yes po. Good night. Nakangiting sabi ni Jared. Akmang paakyat na si Dad nang pigilan ko ito. Dad? Tumingin ito sa akin. Inunahan ako magsalita ni Jared. Wala ka namang sasabihin kay Daddy ba? Honey, gabi na. Kailangan na niya magpahinga. Sige po, magpahinga ka na. Aalis na din kami. Tumango ang matanda. Iniiwas ko ang braso ko kay Jared. Umakyat na si Daddy. Huwag ka nang magpaka-plastic. Pagod ako. Huwag na muna tayo mag-away ngayon. Umuwi na tayo. Sabi niya at nauna nang naglakad. Pagdating sa bahay, dinala ko ang mga bata sa kwarto nila. Nagpunta lang ako ng kwarto namin para kumuha ng damit na pantulog. Hindi naman ako nito nakita dahil busy ito sa kausap niya. Kinabukasan, tumawag ako sa sekretary na Jared. Hello, Mrs. Joy? Bungad nito. Hi, andyan ba si Jared? Tanong ko. Mrs. Joy, wala na po ako sa office. Magto 2 months na po ako nag-resign. Sagot niya. Ganun ba? Sinong pumalit sa'yo? Can I have his number? Yes, ma'am. Dayan po ang pangalan ng pumalit sa akin. Nagtagis ang bagang ko. Pati ba naman pamilya ko'y kailangan niyang lokohin? No interview na po siya. Si Mr. Choi ang kumuha sa kanya. Kilala niya daw po ito kaya natanggap ka agad. Okay, thank you. No problem, ma'am. Hindi na talaga ito magbabago. Mali ang paniniwala ko na tuturuan ng puso. Kung ano ang nasa puso ni Jared, yun at yun pa rin. Ngayon malinaw na sa akin na hindi ako nito mamahalin. Pinahihirapan ko lang sila ni Dayan. Pinahihirapan ko lang ang sarili ko. Umaasa ako sa wala. Ako na lang mag-a-adjust. Ako na lang ang gagawa ng paraan para matapos na ito. Kumain ka ng marami, baby. Sabi ko sa panganay ko. Jamie is 6 years old. She's so sweet. Tahimik at seryoso din sa buhay katulad ng daddy niya. Jacob is just 1 year old. Makulit at palangiting katulad ko. And I'm Hailey, 26 years old. Bata pa ako nung kinasal kami ni Jared. Nagpakabulag sa pagmamahal. Nagmadali ako magpakasal, kaya eto ang nangyari. Nagsisis sa mga desisyon na nagawa ko. Pero never ako nagsisi na pinanganak ko ang mga anak ko. Sila lang ang naging tamang desisyon sa buhay ko. Kung tutuusin, hindi ko naman dapat sisihin si Jared. Pinilit ko ang sarili ko sa kanya. Nagmakaawa siya noon pero wala akong ginawa. Kulang pa itong sakit na naramdaman nila noong pinagwalay ko sila. Nasayang ang 5 taon sa buhay niya nang dahil sa akin. Sinira ko ang buhay niya. Yes, Dad. Anong oras ulit ang meeting niyo? Tanong ko. 2 p.m. Your husband will join me later. Okay. Ingat and good luck. Pagpapaalam ko. May kausap silang client galing ibang bansa. Kailangan nilang magkaroon ng kontrata dito upang makilala ang negosyo namin sa ibang bansa. Binaba ko ang telepono at binuhat ang bunso kong anak. Stop playing na. You should eat na. Titi? Boses ni Jacob. Napangiti ako at hinalikan ng matambok na pisngi nito. What about Mommy? Say, Mimi. Panguto kung inartehan lang ako at nagpupumilit na bumaba. No baby, we will eat na with ate. Sumunod naman si Jacob sa akin. Mommy, I have an assignment. Daddy told me that he will answer it later pagdating niya. Okay, sit down and eat plenty. Nilagay ko sa high chair si Jacob at binigyan ng prutas. Pinaglaruan lang naman niya ito. Eat some fruits din, ate. Nilagay ko sa harap ni Jamie ang mangkok na puno ng prutas. Masaya ako nakatingin sa kanila. Sila ang nagpapasaya sa akin. Kumain ka na din, iha. Sabi ni Manang. Sige lang po.
Busog pa ako. Ang dami kong nakain kanina. Nginitian ko si Manang at pinasabay na rin sa pagkain ng mga bata para isang ligpitan na lang. Napatingin ako sa orasan. It's already 4 p.m. Gusto ko sanang kumustahin sila daddy ngunit baka hindi pa tapos ang meeting nila. Tinawagan ko ang receptionist nila sa office. Hi Bernadette, it's Hailey. Nandyan pa ba sila Jared? Bungad ko. Mrs. Choi, nasa office na po sina Mr. Jared and your dad. Katatapos lang ng meeting nila mga 15 minutes ago. Okay. Hindi naman ako makapagtanong ng schedule ni Jared dahil hindi ito ang personal secretary niya. Kasama po ba kayo sa dinner nila later, Mrs. Choi? Tanong niya. Dinner? Huminga ako ng malalim. Tell me about it. Your husband set a fancy dinner later po. Ako po yung pinatawag niya sa restaurant dahil busy po ang secretary niya. Give me the complete address of the restaurant and the time. Thank you. Nagpaalam ako dito pagkatapos niyang ibigay ang address ng restaurant. Nag-set si Jared ng dinner para sa parents ko without even inviting me. How stupid na hindi ko malalaman ang plano niya. Manang, ikaw na muna ang bahala sa mga bata. May pupuntahan lang ako. Tumango naman ang matanda. Nag-ayos ako. Nagbihis at nagsuot ng sexy na damit. Ngayon ko lang ulit makikita si Dayan at hindi ako magpapatalo sa kanya. Ayoko makita niya akong parang katulong. 2 oras kong inayos ang sarili ko. Tamang-tama, may 30 minutes pa ako papunta sa restaurant. 7 p.m. ang schedule nila doon. Nagpaalam ako kay Manang. Nagulat pa nga ito nang makita ko. Bakit daw ako nagpaganda? Naninibago siya. Sana ganito na lang daw ako palagi. Dinala ko ang sasakyan ko at nagpark sa harapan ng restaurant. Nakita ko din ang sasakyan ni Jared. Mabuti naman at nauna silang dumating. Good evening, ma'am. Bungad ng isang staff. I'm looking for Mr. Choi. I'm his wife. Nakangiting sabi ko ngunit grabe ang kaba ko. Tinuro niya kung saan sila Jared nakaupo. Habang papalapit sa kanila, tila bumagal ang pag-ikot ng mundo ko. Ramdam ko ang sakit sa bandang dibdib ko. I feel betrayed. Magkatabi si mom and dad. Ganon din si Jared at Dayan. They seemed happy that I was not with them. Feeling ko sa mga oras na ito'y nakalimutan nila ako. May tumulong luha sa mata ko. Pinunasan ko ito tumakbo papunta sa CR. Napahagulhul ako tumingin sa salamin. Nagpa-flashback sa utak ko yung nakita ko kanina. Masaya silang nag-uusap. Halatang komportable sa isa't isa. May umubo sa likuran ko kaya masama ako napatingin dito. May lalaki sa harapan ko. May hawak itong tissue. Don't waste your tears. Who are you? Bakit ka nasa CR ng babae? Manyak ka, no? Tumawa ito ng mahina. Ako, manyak? Baka ikaw. Dahil sa pagkainis ko, sinampal ko siya sa pisngi. Ang kapal na mukha mo, ikaw manyak. Naiinis na rin ang lalaki ngunit nagtitimpi lang ito. I think you're in the wrong restroom. Pakicheck na lang yung signage. Excuse me, I'm going to pee. Napatingin ako sa signage at laking gulat ko na panlalaki ang napasukan ko. Oh God, sorry. Nahihiyang sabi ko. Sa kabila pala dapat ako. Sorry talaga. Masakit ba? Tanong ko. Namumulakas ang pisngi nito. Malamang, umalis ka na nga. Baka silipan mo pa ako. Mabilis akong lumabas ng CR at nag-retouch sa girls' restroom. Hiyang-hiya ako sa lalaki. Mukhang bata pa naman ito. Pagkatapos kong mag-ayos, pumunta na ako kung nasaan sila Jared. What did I miss? Sabi ko sa kanila. Lahat sila'y napatingin sa akin. Humalik ako sa pisngi ni Dad at Mom. Han, what are you doing here? Tanong ni Jared. I'm here because my parents is here. Sagot ko sa kanya with a plastic tone. Sit here. Akmang tatayo siya sa kinauupuan niya nang pigilan ko ito. No need. Waiter, can I have some chair here, please? Sabi ko kaya binigyan ako agad ng upuan. Umupo ako sa gitna. I thought you're busy. Pinatawagan kita kay Jared. Sabi niya hindi ka makakapunta. Si Dad, napatingin ako kay Jared. Sinungaling talaga. Pati parents ko'y dinadamay niya sa kasinungalingan niya. Yes, Dad. Busy kasi ako kanina. Pero buti na lang at nakaabot ako. Actually, I'm hungry. Tumango si Dad at tinawag ulit ang waiter para sa order ko. So, what did I miss? Your dad got a contract, anak?
Si Mommy. Oh my God. Talaga, Mommy? Congratulations, Dad. Thank you. And that's because of Jared. Kilala mo naman ang sekretary niya, di ba? Yes. Kilalang kilala. Makahulog ang sabi ko. Hi, Diane. It's nice to see you again. How are you? I'm good. Thank you. Nagiwas ito ng tingin. Mas lalo itong gumanda kaya siguro patay na patay pa rin si Jared sa kanya. What about you, Hailey? I'm very good. Sagot ko. Masayang nagkwento si Dad sa nangyari kanina sa meeting. Naawa ko dito. Sobra-sobra ang binigay nilang tiwala kay Jared. Hindi nila alam na naloloko lang sila pati na rin ako na anak nila. Tila naiilang ang dalawa kasi nandito ako. Kung kanina pabida si Jared, ngayon hindi na ito nagsasalita. The food is delicious. Masayang sabi ni Mom. We really enjoyed it, Jared. Thank you. You're welcome po. Tumunog ang phone ko kaya kinuha ko ito sa bag ko. Ngunit sa hindi inaasahan, nabitawan ko ito kaya nahulog sa sahig. Yumuko ako para kunin. Laking gulat ko nang makitang magkahawak kamay si Diane at Jared sa ilalim ng lamesa. Did you find it, anak? Tanong ni Dad. Tumango ako at hindi makapaniwala sa nakita. Strawberry pudding po ang favorite dito ni Jamie. Singit na Jared. Total, nandito ng lahat. Tapusin na natin ito, Hailey. Bulong ko sa sarili ko. Ma'am? Dad? Napatingin sila sa akin. Akmang hahawakan ni Jared ang kamay ko nang iniiwas ko ito. I want a divorce. Anong sabi mo, Hailey? Galit na tanong ni Dad. I want to divorce Jared. Lahat sila ay nagulat sa sinabi ko. Hinawakan ni Jared ang braso ko. I'm sorry po, mag-uusap muna kami mag-asawa. Pagkatapos ay hinatak ako dito palabas ng restaurant. Ano ba? Nasasaktan ako. Pagpupumiglas ko. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakakahiya sa mga tao. Galit na sabi niya. Nakakahiya? Ikaw ang dapat mahiya. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Sa harap pa talaga ng mga magulang ko, Jared? Pinasakay ako nito sa sakyan niya at pinatakbo ng mabilis. Ano bang pumasok sa utak mo at sinabi mo yun? Nag-iisip ka ba, Hailey? Oo. Hindi ako tanga, Jared. You should be very happy kasi sa wakas, natupad na ang pangarap mo. Yung makalaya sa akin. You should thank me kasi ako na naman ang gumawa ng paraan. Tom, stop this car! Sigaw ko. Hininto naman niya ang sakyan kaya mabilis akong bumaba. Hailey! Ano ba? Yung iya naman. Tumigil ako sa paglalakad at pinikit ang mata. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Bakit mo ko sinasaktan ng ganito? Lumapit ito sa akin. Minahal lang naman kita. 5 taon ako nagtiis at umasa na darating ang araw na mamahalin mo din ako. Nagtanga-tangahan ako. Pinatanggol kita sa kanila. Ginagawa ko yung gusto mo kahit nakakababa sa pagkatao ko. Wala akong hiningin kapalit kundi mahalin mo lang. Napahawak ako sa ulo nang makaramdam ng pagkahilo. Ngunit binaliwala ko lang ito. Hailey, tumigil ka na please. Galit ka sa akin? Then I'm sorry. Inako ko ng kasalanan ko. Nang dahil sa akin hindi ka naging masaya. Nang dahil sa akin nasira ang buhay mo, ang pinapangarap niyo ni Diane. Umiiyak na sabi ko. Nakakapagod na, Jared. Sobrang sakit na paulit-ulit mo akong pinagtataboyan. Palalayain na natin ang isa't isa. Hayaan mo akong makabangon ulit kasi hindi ko na kaya. Maawa ka naman sa akin at sa mga anak mo. Huwag na tayo maglokohan. Hailey, you're bleeding. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha nito. Napatingin ako sa legs ko. May dugo ito kaya nakaramdam ako ng takot. Oh God, no. Please, help me. Napahagulhol ako. Kinarga ko nito at pinasakay sa sasakyan. Mabilis niyang pinaandar upang makarating sa pinakamalapit na ospital. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Pinahiga ako sa hospital bed at tinakbo papunta sa ER. Jared, please. I'm scared. Don't leave me here. Sabi ko habang mahigpit na hawak ang kamay nito. Sa totoo lang, takot ako sa ospital. Gusto ko lagi may kasama. I'm here.
I'm not gonna leave you, Hailey. Hindi ko naintindihan ang sinabi nito. Nag-blurred ang paningin ko at unti-unting bumagsak ang mata ko.